Alright, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Tayo po tayo. And imbitahan ko po lahat ng mga bata dito po sa harap. Lahat po ng mga bata and pwede po samahan na lang natin sila kasi nahihiya po yung ibang mga bata. So, samahan po natin sila. Ayan. So, today we will be praying not just for the kids, but also for their parents. Sige po, kung nandito po yung mga anak ninyo, gawin po nating kultura sa atin pong simbahan na palagi pong inuuna yung panalangin sa mga bata. At syempre sa mga magulang po nila. Yan, tignan po ninyo yung mga katabi ninyo. Sabihin nyo muna sa mga katabi din ninyo, salamat at nandito ka ngayon. Hindi ba kayo magpapasalamat kasi nandyan yan ngayon? Sige, palakpakan natin po yung bawat isa. You know, marami pong nangyari sa loob ng isang linggo. And Sunday is something that we must be looking forward palagi. Hindi po ito tradition lang, hindi lang po ito religious activity. But Sunday is a commandment of the Lord. Amen. Every Sunday po, we are commanded to gather. Nasa Bible po yan. And kapag nakikita po natin yung bawat isa pagka Sunday, no, dapat naalala po natin palagi yung kabutihan ng Panginoon. And right now, hello kids. Hello. Ayan. So today we will pray. Extend po natin yung mga kamay natin sa mga anak po natin. At sa mga magulang na nandito po sa harap. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito. Kasama po namin yung mga batang ito. At kagaya po ng paulit-ulit na declaration po namin sa mga nagdaang Sundays, this church, Lord, will continue to raise up the next generation. Lord, hindi lang basta i-raise up, but we will make sure that they will become better disciples than us. Lord, ang sabi po ng aming Panginoon, ng ating Panginoon, ang sabi mo, Lord, hayaan mong lumapit sa iyo ang mga bata, sapagkat ang mga batang ito, sila po yung sumisimbolo sa mga tagapagmana ng iyong kaharian. And today, Father God, as we extend our arms, our hands towards these children, anak man namin sila o hindi, Panginoon, we are raising up the banner of the kingdom of heaven. At sinasabi po namin, ang simbahang ito ay hindi po papayag na ang mundo ang magdi-disciple sa aming mga anak. Hindi kami papayag, Panginoon, na ang internet, ang masamang influence, ang politics ng mundong ito, ang magdi-disciple at magpapalaki sa kanila. Father God, we make this commitment this morning bilang mga magulang, bilang mga spiritual parents, bilang mga lolo at lola. We take this solemn commitment na aalagaan po namin ang mga batang ito. At ganun din, Panginoon, salamat po sa mga magulang na naririto ngayon sa iyong harapan. Panginoon, lahat po kami dito ay gusto po namin na mapalaki ng mabuti itong mga batang ito. And Lord, salamat dahil meron po mga magulang na talagang sineseryoso po yung pong kanilang pagiging disciple dahil sila po yung makikita ng kanilang mga anak habang sila po ay lumalaki. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, before we even worship, inilalatag na po namin yung mga buhay namin sa iyo, Ama. And Lord, mapurihan ka sa lahat po ng aming mga gagawin, maging hanggang sa preacher, Lord, na mag-share ng good news sa aming lahat. Marami pong salamat. Be the one to be glorified, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everyone will say, Amen. Come on, last praise for the King of Kings and Lord of Lords. Kung handa ka na magpuri sa Panginoon, pwede ba natin isigaw ang pangalan ni Jesus? In 1, 2, 3, shout Jesus! Come on, church, put your hands together. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. I'm just
Lord Jesus. And now making loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. Come on, church, we sing. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Amen. This will be the best time of our lives as we carry on love. Giving you our hearts to come alive as we declare. Come on, church. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart, just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Amen. This will be the best time of our lives as we carry your love again. Giving you our hearts to come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, oh, let us all declare. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment. Come on, louder, church, declare. This is our time, this is come on, sing it louder. This is our moment. Amen. To lift your name. This is our time. We will lift your name up. This is our moment to lift your name. Come on, give glory to Jesus. Praise you, This will be the best time as we carry your love again. Giving you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Come on, yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Karapat-dapat ng lahat ng pag-ibig. Karapat-dapat ng lahat ng pagsamba.
itinalaga lamang para sa'yo. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka
susundin ang iyong kalooban. Awitan ang iyong napakagandang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Awitin po natin. Nais kang maranas, marinig, nais kong masilayan yung
pagsamba. Itaas po natin ang ating mga kamay at boses. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sige lang, awitin natin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Mas malalim! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Karapat-dapat ang ating Diyos sa pinakamatindi at pinakamalakas na hiyaw at palakpak. Everybody shout, Jesus! Amen and amen. Praise the Lord. A blessed morning to each and every one of you. It's a wonderful Sunday here at City Sanctuary. Amen. Why don't you face the person beside you? Yung nasa kaliwa, yung nasa kanan, yung nasa harapan, yung nasa likod, at sabihin mo sa kanyang, mahal na mahal kita sa Panginoon. Come on, let's do it. Just like the good old times. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede mong yakapin yan. At sabihin mo, mahal na mahal kita. Kailan ba'y tayo babalik? Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Amen. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Before we're gonna sit down, I would like to report to you. For the past 4 weeks, ano po, ang ating church, we were able to do missions. Everybody say the word missions. In other words, ano po, umikot tayo po sa buong Pilipinas. Until last night, ano po, kami ni Pastor Manu, we arrived at around 11 in the evening at kami po ay nakagawa ng missions. So, our first mission 4 weeks ago was in Ifugao. Tingnan po natin yung Ifugao natin. For the very first time, we were able to open a mentoring. Tinutulungan po natin yung 80 pastors. We're helping 80 pastors in Ifugao. Ano po? And that is the first one. And about a few weeks ago, ano po, we were able to minister to more than 5,000 people in Cagayan de Oro. Palakpan naman natin po ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So we're so glad na po na even in Mindanao, tayo po ay, ang ating church, it has an impact. And then, after po natin sa Cagayan, ano po, for the past few weeks, in 4 weeks, na-set up po natin yung ating Bicol mentoring. Pwede bang palakpan natin ang Panginoon? We were able to start up, ano po, at natin pong na-ordain ang ating pong mga pastors doon. And we're helping 4 churches in Bicol. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka dyan. Amen. And then, just this week, ngayong linggo lang po na ito, nagkaroon tayo ng boot camp dito po sa City Sanctuary Church. At lahat ng ating mga young people, kasama naman natin. These are our young people. Maraming salamat sa inyo. We're ready to conquer the campus. Everybody say, Amen. And you know, yesterday, ano po, nagkaroon po kami ng mentoring for the very first time again, ano po, na pinagsama-sama po natin yung mga churches sa Mindanao in Agusan del Sur. Palakpan natin ang ating Panginoon. Yan po yung ating Agusan del Sur mentoring. So meaning our church is involved in nation transformation.
Tanungin niyo kung bakit. You know why? Wasak na ang Senado. Ang kulit ng Kongreso. Hindi ko po sinasabing lahat. But I'm telling you, our nation needs the Lord. Kailangan ng ating bansang Pilipinas ang Panginoon. At meron po kayong mga pastor dito and we have the leaders in our church. We are striving hard, we are working hard para po ang ating bansang Pilipinas mapakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, sino pong natutuwa that El Shalom and City Sanctuary, we are involved in transforming our nation, Philippines. Amen? So, keep on praying for us. Bakit po? Kasi po yung mga biyahe po namin, talagang mahahaba. Yesterday, we preached the whole day from 8 a.m. Hanggang alas 4 ng hapon. Nagtuturo po kami doon sa Mindanao. And then right after that, we have to travel from Agusan, going to Butuan, from Butuan to Manila, Manila to Pampanga. But praise the Lord, God is doing great things sa ating pong bansang Pilipinas. We are the couple, si Pastora Malu and me, we are the couple who went back to the Philippines in 2013. Binitawan po namin ang lahat sa bansang Amerika, which is, they call it the land flowing with milk and honey. Because we love our nation. Naniniwala kami na ang lahat ng mga Kapampangan, lahat ng Pilipino, ang laki-laki ng potential natin. Amen? God can bless all of us. And that's the reason why nandito po kami. Because we love our nation. And together, sabihin natin sabay, together, magpapabago tayo ng bansang Pilipinas. Everybody say amen to that. You know what? It's a wonderful day here at City Sanctuary because today, sabihin natin sabay-sabay, today, one of our pastor here in our church, siya po ang mag-share ng Word of God. I call her our Miss Loyal. Kasi loyal po siya at faithful po siya sa ating gawain dito po sa City Sanctuary. Palakpan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastora Sheila. Amen. Thank you, Pastor. Tayo po'y makakaupo na. Palakpakan po natin uli ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Loyal through orange. No? Charmaine. Loyal through Charmaine. Praise God. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay buhay. Sino pong naniniwala doon, magsabi po ng amen. At wala pong problema sa salita ng Diyos kahit sino pa ang mag-preach. Ang dapat po nating i-ready ay yung ating mga puso. No? Kasi po ang puso po natin ay kagaya ng isang lupa. Diba? Napag-aralan po natin yan. May lupa, may bato, may buhangin, may dawagan. Pare-parehas na natapunan ng salita ng Diyos, ng seed. Pero yung namunga ng maayos, dumago at dumami, ay yung pong naitapon sa matabang lupa. Sabihin mo sa katabi mo, matabang lupa ka, kapatid. Sige po, sabihin po ninyo, matabang lupa ka, kapatid. Amen. Okay, pwede ko po bang i-request na yung lahat po ng nakatayo ay umupo? No? Ang dami po nating mga upuan dito. No? At yan po ay libre. Masarap pang upuan kasi malambot. No? Maganda po yan. At iwasan po sana natin na tayo po ay naglalakad ng naglalakad para hindi po tayo madistract. Kasi ako, Pastor, madali rin ako madistract kapag may mga gumagalaw. No? Kapag merong naglalakad. Kaya kung pwede po sana, ipapakiusap ko po na umupo po tayong lahat at iwasan po natin yung masyadong magalaw. Okay. So nakita po natin, si Pastor Jonel po ay 2 weeks na nagturo about walk with God. So umaga po ito, ang ituturo ko po ay patungkol sa work with God. No? At meron po siyang theme, a vessel fit for the master's use. No? A vessel fit for the master's use. At yung pong ating reference ay nasa 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. Ang sabi po dito, but in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth,
and some to honor. Tandaan po natin yung to honor, no? And some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel of unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. No, sa Tagalog po, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon. Meron po tayo para sa special occasion, no? Tayo mga Pilipino, mahilig po tayo dyan. Pag may bisita tayo, ilalabas natin yung bagong plato, ilalabas natin yung bagong tuwalya, ilalabas natin yung bagong kumot, no? Meron po talagang para sa tanging okasyon. At mayroon namang pang-araw-araw, no? Pang-araw-araw na ginagamit po natin, yung nasa kusina po natin, yung plato, yung kutsara, yung tinidor po natin na araw-araw natin ginagamit. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Sabihin po natin, mabubuting gawain. Amen. Praise God, no? So sinubukan ko pong tignan yung bahay namin, kahit na hindi naman ito isang malaking bahay. Sabi kasi, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang kasangkapan. No? Sinanap ko po yung mga nabanggit doon sa ating verse ngayon. Sabi po doon, merong ginto. No? Pumunta ako sa kusina namin. Ayan po, gintong kutsara at tinidor. No? Last Friday, pumunta po sa bahay namin si Sister Reyna, si Shasha, Ate Lucy, at saka Sister Shirley. Pagpunta po nila doon sa taas kami kumain, nagulat sila, sabi nila, wow, ginto. No? Hindi po totoong gintong ano to, baka paglabas ko mamaya harangin nyo na ako doon eh. Gold-plated lang po ito. So sabi po, may ginto. So sa isang malaking bahay, meron din pong kasangkapan na kahoy. Ito, nakita ko rin po to sa bahay namin. Actually, dinidisplay ko lang po ito, hindi namin masyadong ginagamit. Marami po ako niyan, mga mangkok, mga lalagyan ng salad, no, na kahoy. At sinubukan ko pong maghanap ng putik, no, yari sa putik. Wala akong mahanap, no. Nakita ko na lang, itong babasagin na to, nagawa ito sa putik. Nagawa ito sa ceramics ito, gano'n sa sapa. At ito po ay isang bahagi po or isang kasangkapan na makikita sa bahay namin. Pero alam niyo po, kung kailan namin ginagamit ang mga ito, kapag meron kaming bisita, ginagamit namin yung mga gold at saka silver. No? Sa gold na kutsara tinidor, pag nandun yung mga in-laws ko, kagaya ni Colonel Vinluan, nandito, no? Pinapagamit ko yung kutsara tinidor na gold. Yung iba kasi sa atin, kaya hindi natin nakakasundo yung mga in-laws natin. Kasi plastic na kutsara tinidor ang pinapagamit natin para sa kanila. Paper plate, no? So, ginagamit po ito kapag meron kaming mga bisitang pandangal. No? Kapag meron kaming bisita na kilala. Kaya pag nagpunta po kayo sa bahay namin, makikita ninyo kung anong klase po kayong bisita, no? Kapag ka po pinagamit ko kayo ng gintong kutsara at tinidor, ibig sabihin, vessel of honor po kayo. May karangalan, no? So, God desires His people to be vessels that He can use for His glory, no? Bakit po itong ginagamit ko? Sa totoo lang, pinapagamit ko to sa mga tao para wow, gintong kutsara at tinidor ang gamit nila. Yayamanin, sabi po ng mga in-laws ko doon sa asawa ko, sabi niya, wow, gintong kutsara at tinidor, yayamanin, no? So, ang yaman-yaman nyo, para pong nabibigyan ako ng glory, no? Glory to me. Pero dito po sa verse na to, ang sinasabi po, itong mga kasangkapang ito na pandangal ay ginagamit para mabigyan ng kapurihan ang Diyos. Huh? So,
Ang question po, the question is not whether God can use us. Gusto po tayong gamitin ng Panginoon, lahat tayo. Pero ang tanong po, are we willing to be prepared, no, for His use? Ikaw kapatid, ako. Pwede akong gamitin ng Diyos, kaya niya akong gamitin, kaya kanyang gamitin. Pero ang tanong, handa ka bang magpagamit sa Kanya? Huh? Handa ka bang dumaan sa process? Sino po ang willing dito na magpagamit sa Panginoon? Magtaas po ng kamay. Ayan, yun, lahat po tayo halos. Yung mga ayaw magpagamit sa Panginoon, hindi lang po para mag-serve sa church, no? Pag nasa bahay ka, kapag nasa school ka, kapag nasa trabaho ka, at nagiging pagpapala ka sa ibang tao, ginagamit ka ng Diyos. No? At kapag ikaw ay willing na magpagamit sa Panginoon, ang gagawin po niya sa'yo, ihahanda ka niya. No? Bago ko po ipagamit sa kanila ito, nadatnan nga nila ako, hinuhugasan ko muna kahit na malinis. Hinuhugasan ko muna para pagdating nila, pupunasan ko to ng tuyo at gagamitin nila. Kung di ka magpapagamit sa Panginoon, ang sabi ng iba, di sila nagtaas ng kamay. Hindi sila magpapagamit siguro. So kung hindi ka magpapagamit sa Panginoon, gagamitin ka ng mga sindikato. Gagamitin ka ng demonyo pag hindi ka nagpagamit sa Panginoon. Ibang klase ng grupo ang gagamit sa iyo sa halip na ang Diyos ang siyang gagamit sa iyo. Tingnan po natin ang tatlong bagay na makikita natin dun sa ating verse. Number 1, God sees different kinds of vessel. Dun po sa verse 20, ang sabi po, in a great house, there are vessels made of gold and silver, and others made of wood and clay. No? Para pong sa church na to, nakatingin po ang Panginoon, ito, gold ito. Ito, kahoy ito. Ito, clay ito. No? Ito, gagamitin ko to. Ito yung magbibigay ng parangal sa akin, itong taong ito. This teaches us that within the visible church, ito pong church na to, gaya ng isang malaking bahay, there are people who live honorably for God and others who do not. No, sabi po doon dito, may mga kasangkapan na ginagamit bilang gamit pandangal. Pero meron naman pong kasangkapan na hindi nagbibigay ng parangal. So kung sa church po na isang malaking church, kahit iba-iba po tayo ang klase ng tao at iba't ibang uri tayo ng isang kasangkapan, meron pong ginagamit to give honor and glory to our God. Meron naman po, sa halip na magbigay honor sila po yung nagiging problema. Sabihin po natin, wala dito yon. Sila yung nagbibigay ng dishonor. Wala dito yon. Huwag mo pong titignan ng katabi mo, please. So may mga tao talaga sa isang lugar na parang pwede silang gamitin para sa honor ng Diyos at para sa dishonor ng Diyos. God is not primarily concerned with our appearance. Sa totoo lang po, hindi naman tinitignan ng Diyos ang itsura natin. Hindi rin niya tinitignan yung position na meron tayo. Hindi rin niya tinitignan kung gaano kalaking tithes ang ibinibigay mo. Hindi rin tinitignan ng Diyos yung ayos ng pararamit mo. Sa halip po, binanggit ito ni Pastor Jonel last Sunday. Tinitignan ng Diyos ang puso natin. Tinitignan po ng Diyos yung karakter, yung obedience na meron po tayo. So kung hindi po yon ang paraan ng pagpili ng Panginoon, yung mga nagbibigay ng dishonor, napakahalaga po na bawat isa po sa atin ay magbigay ng honor sa ating Panginoon. Alam niyo po, naalala ko lang si Nebuchadnezzar. Kilala niyo po si Nebuchadnezzar? Sa Tagalog po, Nabucodonosor. No? Parang pang twister siya, no? Nebuchadnezzar sa English. Pero sa Tagalog, Nabucodonosor. No? Sabihin nga po ninyo, Nabucodonosor.
Ang hirap po, no? Nabucodonosor. Sa Daniel chapter 1 verse 3, ang sabi po dito, tignan nyo po si Nebuchadnezzar o si Nabucodonosor ay isang hari na masama. Pero alam po ba ninyo, naghahanap siya ng mga tao na maglilingkod sa kanya na ito yung qualification. No? Tignan po natin ang Daniel chapter 1 verse 3 to 6. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Si Haring Nebuchadnezzar ay naghahanap ng mga maglilingkod sa palasyo. Pero ang qualification po niya, number 1 yung qualification, ang sabi po niya, galing sa angkan ng mga hari at sa angkan ng mga maharlika. Tingnan niyo po Tapos sabi po dito, ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan. No? Di pa po uso nun yung inclusive education. No? Pag may kapansanan ka, hindi ka tatanggapin ni Nebuchadnezzar. No? At ang sabi po dito, makikisig. Dapat magpogi, no? Malalaking katawan. At sabi po, matatalino at madaling turuan. No? So, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang, hindi pa sila, pinili lang sila, pero hindi pa nangangahulugan na sila na ang maglilingkod sa palasyo. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Tayo po, papasok ka ng life class. Binilang ko po yung life class to SOL 3. Kung tutuusin, hanggang lang po yan, 1 year. 1 year lang ang training. Pero yung iba po, nag-uumpisa pa lang sa life class, drop out na. Nandoon na sana siya sa SOL 3, nag-drop pa. Pero sabi po dito, 3 years na ititrain itong mga kabataang ito. At pagkatapos, ang sabi po dito, kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias, na pawang nagmula sa lipi ni Huda. Tignan po ninyo, si Nebuchadnezzar na isang masamang hari ay pumipili ng mga ganitong qualification. Tapos tayo, maglilingkod tayo sa hari ng mga hari. Pero kahit ano na lang. Kahit papaano na lang. Kung ikaw ay nasa music team, hindi ka na mag-practice. Kung usher ka, kahit na hindi ka ngumiti. Kapag ikaw ay marshal, nakakaaway mo yung mga nagpa-park. Dapat hindi po ganon. Sorry po, pero hindi naman lahat ganon, no? At saka wala dito yon. Wala po dito yon. Ano pong ibig ko sabihin? Kung ang isang masamang hari ay pumipili ng mga gagamitin niya, mas lalo po na kapag tayo ay nagtatrabaho, work with God, tayo po ay maging vessel fitted for master's use. No? Tayo nga po, magtatrabaho ka sa gobyerno, ito yung qualification, dapat Doctor of Education ka, dapat ganito yung masters mo, dapat ganito ka, magaling kang magsalita, may pleasing personality ka, backgroundin ka pa nila. No? Pero, kapag naglingkod ka sa Panginoon, kahit sino na lang. No? So, pero, dapat po hindi maging ganon, no? So, naalala ko lang, ang sabi pa po dito, galing sila sa mga maharlikang pamilya at hari. Tingnan niyo po yung mga taong galing sa mga ganong klase ng angkan. Napakapinong kumilos. Naalala ko po, may isang nabasa ko sa Facebook, yun po yung uri ng kabayo, ang tawag po sa kanila, hybrid, no? Or thoroughbred, ang tawag po sa kanila. Sila po yung mga kabayo na pinanlalaban talaga. At kapag sila ay pinanlaban, siguradong panalo sila.
Pero alam po ba ninyo, mahal ang ganyang klase ng kabayo. Millions po ang halaga ng mga kabayong yan. Kaya ang ginagawa nung ibang mayayaman or nahihirapang bayaran yung ganyan kamamahal na kabayo, bumibili sila ng bata. Pero galing sa lahi ng mga hybrid na kabayo. No? Kasi alam nila, kahit patpatin ito, kahit maliit ito, magiging champion kasi galing siya sa dugo ng mga champion. No? Tayo po sa ating pagtatrabaho, sa ating pong paglilingkod, alam po ba ninyo kung anong dugo ang dumadaloy sa dugo ng mga Kristiyano? Ang dugo, the blood of Jesus. At kung yung blood of Jesus na yon ay dumadaloy sa atin, dapat po, champion tayo sa lahat ng bagay. Baka sa ngayon medyo patpatin ka pa lang dahil nag-uumpisa ka pa lang. O kaya binubugbog ka ng maraming problema kaya parang nangihina ka. Pero alam mo, pagdating ng araw, pipiliin ka ng hari na maglingkod sa Kanya kasi galing ka sa isang maharlikang pamilya. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang dumadaloy sa atin. Kaya dapat pag nagtatrabaho tayo, the best at excellent. Kasi sa Diyos ang ating binibigyan ng parangal. Hindi po dugo ng mga vampira. No? Kundi dugo ng ating Panginoong Jesucristo. We may not all have the talents or positions, but every believer has the opportunity to become a vessel of honor. Sabihin po natin, a vessel of honor. Ha? Alam niyo po yung mga vessel of honor na to? Ito po yung mga dinidisplay sa palasyo. Para pag may dumating na bisita, no, makikita itong mga vessel of honor na ito. At sasabihin nila, ang yaman ng haring ito. Ang galing ng hari na ito. No? Napakabuti ng hari na to. Ang galing mag-manage ng hari na ito. No? So napaparangalan ang hari natin kapag tayo po ay mga vessel of honor. Isang araw, may tao na pumunta at bumisita sa isang bahay. At yung bahay po na yon ay nag-offer yung may-ari po. Sabi niya, o anong gusto mo, coffee o juice? O sabi po nung lalaki, gusto ko sana ng coffee. No? So, nakita po niya doon sa coffee corner ng mayamang lalaking ito, yung mga tasa na magaganda. No? Nakita po niya na made of gold yung mga tasa. At nakita rin po niya yung mga simpleng tasa na ginagamit araw-araw. No? So sabi po nung lalaki, pipiliin ko, sabi po nung bisita, pipiliin ko yung cup na gold. Baka pag uminom ako ng kape, no? Mas masarap ang lasa ng kape sa isang maganda na lalagyan. Actually po, hindi naman nagbabago ang lasa ng kape. Pero, no, nakikita mo at parang nararanasan mo na mas masarap ang kape kapag yung lalagyan ay maganda at malinis. Kapag ang lalagyan ay presentable. No? Kapag ang lalagyan ay talagang pinapahalagahan, masarap inumin ang isang bagay na nasa loob ng kape kung ito ay maganda. No? So para pong kagaya ng tasa na yan. So dito po, number 1 na pinag-usapan po natin, nakikita ng Diyos ang iba't ibang klase ng kasangkapan. Number 2, a vessel of honor must be cleansed. No? Doon po sa verse 21a, ang sabi po ni Paul, if a man therefore purge, ang ibig po sabihin ng purge ay hinihiwalay, sineseparate, pinuputol, nililinis, no? Himself from these, sabi po, no? Siya po ay magiging vessel of honor. No? Gaya po ng mga kasangkapan na ito. Isa po sa paglilinis na ginagawa po natin ay sa pamamagitan po ng apoy. No? Kapag ito pong
clay o ceramics na to, nangyayari sa clay, pinadaan mo sa apoy, ang mangyayari po sa lalagyan na to, magka-crack siya. No? Kasi hindi niya kaya yung pressure ng apoy na sobrang init. Kapag pinadaan mo naman yung mga kahoy na kasangkapan sa apoy, ano po mangyayari? Masusunog, magiging abo, matutupok. Pero kapag pinadaan mo ang isang gintong kasangkapan sa apoy, sabi ni Ate Che, dahil siya ay nag-aalahas. Si Pastor Jonel po, yan po ang dating business ni Pastor Jonel, nag-aalahas mga ginto. Pinapadaan po ang ginto sa apoy, pero alam po ba ninyo kung ano nangyayari? Ang nangyayari po sa gintong kutsara at tinidor, lalo siyang kumikinis. Lalo siyang gumaganda. At dahil sa apoy, natatanggal lahat ng blemishes niya. Natatanggal lahat ng magaspang. Para pong tao, no? Tayo po'y iba't ibang uri ng kasangkapan. Dumadaan tayo sa apoy. Sino po dito yung dumaan na sa apoy? Ay, wala pa. Ako pa lang, tsaka si Ruth. Ayun, si Brother Romilo, no? Siguro po hindi din lang kayo nagtaas ng kamay. Pero lahat po tayo dumaan sa apoy. Matitinding problema, grabing mga pagsubok sa buhay, napakahirap ng ating mga pinagdaanan. Pero alam po ba ninyo, kapag ikaw ay clay, yari ka sa clay, magka-crack ka, mababasag ka, hindi ka pakikinabangan. At kapag naman ikaw po ay yari sa kahoy, siguradong masusunog ka, matutupok ka, at hindi ka rin pakikinabangan. Pero kapag ikaw ay Kristiyano, nakagaya ng ginto, no? Dumaan ka man sa matitinding pagsubok sa buhay. Dumaan ka man sa mga mahihirap na sitwasyon. Dumaan ka man sa mga tukso na napakahirap, lalo kang gaganda, no? Lalo kang pipino, lalo kang bubuti. So, kaya po, sabi po dito, kapag ikaw ay na-purge, praise the Lord, siguro yung mga pumalakpak, no? Nasusubukan nyo na ba na sabihin sa iyo? Ako po kasi madalas naririnig ko yun eh. Pastora, Sister Reyna nga eh, sabi niya, si Pastor Jonel, 50 years old na sa June 21, ina-announce ko po, no? Sabi ni Reyna sa akin, pag 50 years old na si Pastora, bibigyan natin siya ng 50,000. Alam niyo po ba, 56 na ako. 56 na ako. Pero akala po ni Reyna, 50 pa lang ako. Magkasigidad kayo ni Pastor Jonel. Sabi ko, hindi mo lang alam, Reyna, ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Kapag kwento ko sa'yo lahat, maiiyak ka. At sasabihin mo, hindi ko akalain na dumaan ka sa mga ganyang pagsubok. Sasabihin niya. Kaya sasabihin niya, bakit Pastora? 10 years ago, nakita kita. Pero parang mas maganda ka ngayon kesa nung dati. Aba talaga, totoo po yun. Kapag ka po ganyan ang sinasabi, sige po, glory to God, Pastor. No? Kapag po ganyan ang sinasabi sa inyo, at dumaan na kayo sa matinding pagsubok, ibig sabihin, ginto ka. No? Sabihin mo sa katabi mo, ginto ka. Ayan, ginto po yung mga katabi natin na yan. Alam po ninyo, hindi lang nila kinakwento sa atin, pero marami na silang pinagdaan ng pagsubok, pero nandito pa rin po sila. Lalo silang naglilingkod sa Panginoon. Lalo silang gumaganda, lalo nilang pinagbubuti. Lalo silang gumagaling. Bakit? Kasi ginto sila. Hindi sila kahoy, hindi sila clay. Pero tingnan po ninyo yung clay at saka kahoy. Konting pagsubok pa lang po niyan. Wala pong dugo ng champion. Umuurong, umaayaw, di na mag-a-attend. Hindi na siya attend. Pero kapag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, itong mga kasangkapag ito, na nakita po natin dyan,
makikita mo kung ano ka bang made. Made in China ka ba? Ha? Made in Taiwan? Made in the Philippines? Made in USA? Ha? Pero ngayon, kahit na nasa USA, made in China pa rin. Ha? Alam niyo po, kailangan nating dumaan sa proseso. Kailangan nating mag-encounter kapag ka nag-start ka ng life class. Kasi yun yung proseso, yung purging na ginagawa po sa atin. At makikita mo, lalo kang tumatalino, lalo kang gumagaling, lalo kang gagamitin ng Diyos sa paglilingkod sa kanyang palasyo. No? Meron pong isang dirty water bottle. No? Ayan. Sino po ang gustong uminom galing dyan sa tubig na yan? Yan po ay pag-aari ng isang bata na estudyante. Dati malinis yan. Kaya lang, ginagamit niyan araw-araw, nakakalimutan niya itong linisin. After weeks, after months, ganyan na ang itsura ng bottled water, ng bottle na meron yung estudyanteng ito. Before it could be used again, it had to be thoroughly cleansed. No? Kung gusto po nating gamitin yan, kagaya ng mga jar na meron po tayo, dapat parati natin yang nililinis. Kasi kung hindi, magkakaroon po yan ng maraming lumot. So ano po yung lesson na makukuha natin? Many people look good outwardly, but God sees the heart. Ito po yung sabi ko sa inyo kanina. Maaring magandang itsura mo sa labas, pero tinitignan ng Diyos ang iyong puso. No? Meron kang pumapasok kang ganda ng itsura mo, pero meron ka palang kasalanan na tinatago, na marumi at nabubulok na. O kaya meron kang pride. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. No? Meron ka palang galit, sama ng loob, poot. Parang gusto mo nang pumatay. No? Meron ka palang disobedience na ginagawa sa buhay mo. Alam niyo po, para magamit tayo ng Panginoon, kailangan po nating magpalinis. Kasi kahit malinis na tubig, ang ilalagay po natin sa bottle, pakibalik po na doon, kung malinis po na tubig ang ilalagay natin dyan, hindi pa rin po natin yan maiinom. Kailangan muna po nating linisin yan. No? So araw-araw, hindi po tayo perpekto. No? Sabi ko nga po, nung isang araw, si Dave pinapatugtog niya si Angel ng kanyang saxophone kasi nag-train siya ng saxophone sa Camp Crame. Sabi ng daddy niya, mag-practice ka. Gusto kong ipakita mo sa amin yung pagtugtog mo. No? So si Angel kasi kumakain parang gusto niya munang maglaro. Medyo pinalosopuhan ko. Sabihin mo, Angel, kay daddy mo, practice makes perfect. But no one is perfect. So why practice? Sabi ko gano'n sa kanya. No? Siguro sabi ng daddy niya, itong ate na to, kung ano-anong sinasabi niya kay Angel, no? Sa totoo lang po, God is not looking for perfect people. Wala po siyang hinahanap na perfect sa atin. No? Hindi niya po tayo hinahanap. He is looking for people who are willing to be purified and transformed. No? Siguro po, hindi natin sabi, ako perfect, ako pastora. Wala pong perfect. Kahit na po umalis kayo sa church na to, at lumipat kayo sa ibang church, hindi na po magiging perfect yung church na yon. Kasi kayo hindi perfect, pumunta sa kanila. Dati silang perfect, kaso lumipat ka sa kanila, hindi na naging perfect yung church nila. No? Diba? Huwag na tayong mag-isip ng, lipat ako sa church na to, may nakita ako, ang daming agiw, nung City Sanctuary. Lipat na ako ng ibang church. Naku kapatid, huwag mong gagawin yun. Kasi pati sila madadamay sa imperfection mo. At hindi sila magiging perfect dahil sa'yo. So ano pong tinitingnan natin dito?
Hindi tayo perfect. Lahat tayo may pagkakamali. Pero yung willingness mo na magpa-purify, na malinis, na matransform, ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay magamit niya sa kanyang palasyo. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sige po. Number 3, last na lang po ito. Number 3, a cleansed vessel becomes useful to the master. No? Sabi po ng 2 Timothy 2 verse 21, he shall be a vessel unto honor. No? Sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work. No? Gusto nating magtrabaho, work with God. So, kailangang ipe-prepare tayo to work with God. Pero ang dapat na maging vessel na gagamitin ng Diyos ay vessel of honor. Yung nagbibigay ng karangalan. Kahit na gusto mong maglingkod sa Panginoon, pero ayaw mong magpalinis at hindi ka magbibigay ng honor sa Kanya, paano Kanya gagamitin? Di ba? So, when God finds a clean vessel, He fills it, uses it, and blesses others through it. The greatest privilege in life is not wealth or success. Tandaan po natin yan. The greatest privilege in life is not wealth or success, but being used by God to accomplish His purpose. No? Siguro sasabihin ng iba, di na ako magpapagamit sa Panginoon. Mabuti naman akong tao. Pero alam niyo po ba, hindi po yan ang accomplishment at success na meron ng isang tao. Marahil magaling ka sa trabaho. Marahil mataas ang posisyon mo. Marahil humahanga ang mga tao sa'yo. Meron kang power, meron kang authority. Pero alam po ba ninyo, kapag hindi ka ginagamit ng Diyos sa trabaho na kung saan ka, sa school na kung saan ka, kahit na summa cum laude ka pa, magna cum laude, at cum laude ka pa, kapag hindi ka nagagamit ng Diyos sa lugar na kung saan Kanya tinawag, walang kwenta ang lahat ng mga accomplishment na yan. Ang maganda po, kapag ka ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon, meron pong special, no? Special favor, special blessing, special anointing, special provision, special protection. Tingnan niyo po doon sa mga devotion natin. Di po ba yung mga Levites, hindi sila nagtatrabaho, pero sinusustentahan sila. No? Lahat po ng nagwo-work sa temple, lahat po ng ginagamit ng Diyos sa church, sinusustentuhan sila ng mga taong nakatanggap ng kanilang inheritance kasi nagpapagamit sila sa Panginoon. Subukan mo na huwag maglingkod sa Panginoon at huwag magpagamit sa Kanya. Walang special favor, walang special anointing, walang special provision, walang special protection. Dahil kapag ang assignment mo naka-align, sabi ni Bishop Oriel, naka-align sa plano ng Diyos, siya mismo ang magfa-fund, no? Popondohan niya yung assignment mo. No? Alam niyo po, nakakatuwa. Magtatayo po ng center, learning centers, student center sa Dabsu. Millions po ang halaga nun. Pero huwag kayong mag-alala, last push na po yun. Ito, no? Wala na pong hihingiin sa inyo. Tatayo po yun, pero alam niyo po kung sinong gagamitin? Tayo po ang gagamitin ng Diyos. Doon sa Dabsu, doon sa student center na itatayo doon. Alam po ba ninyo na magtatayo rin yung mga taga-London ng orphanage? Banda sa Porac ba, Pastor? Maliwalo. No? Magtatayo po sila parang 40 million ng halaga. Ilan, Pastor? 60 million? Wag din po kayong mag-alala, hindi naman po kayo hihingian. Kasi last push na talaga yon. Pero alam po ba ninyo kung sino ang magmamanage ng orphanage? Tayo po. No? Nakita po ninyo,
Kapag ginagawa po natin ang assignment natin na naka-align sa purpose ni Lord, siya ang magpa-fund ng mga assignment na yan. Poponduhan po yan ng ating Diyos. Kaya kapag tinawag po tayo para gamitin ang ating Panginoon, huwag tayong umaayaw. Sa halip, magpagamit po tayo sa ating Panginoon. So when we surrender ourselves to God, He can use us in our families, our churches, El Shalom and City Sanctuary, our workplaces and communities to bring glory to His name. No? Bakit ka gagamitin ng Panginoon? Para magbigay ka ng glory and honor and praise sa Kanyang pangalan. No? Meron pong isang restored violin. No? An old violin, pakibigay nga po yung picture. May picture po ng old violin dyan. Ayan. An old violin was found in an attic covered with dust. It looked worthless and was nearly thrown away. One day, a skilled musician cleaned it and repaired it and tuned it and began to play. Soon, beautiful music filled the room. Mula po sa isang luma, punong-puno na alikabok, na violin, na hindi na napapansin, pero isang araw, may isang musician, nakita niya to. Sabi niya, pwede pa to. Pwede pa tong gamitin. Pwede pa tong ayusin. No? So, nung inayos na to, chinun niya to, nilinis niya, sa kanya pinatugtog. No? Meron pong isang napakagandang music na narinig yung buong paligid dahil po sa tunog ng isang lumang violin. No? So, ipakita po natin yung bagong violin. No? Ayan po yung itsura ng restored violin. The violin did not become valuable because of itself. Luma na nga siya eh. Di na nga siya ginagamit. It became useful because it was restored and placed in the hands of the master musician. Biruin mo siguro, sasabihin mo, matanda na ako, Pastora, paano pa ako gagamitin ni Lord sa student center, sa DABSU, sa mga campuses? No? Marami akong trabaho, marami akong ginagawa. Pero alam po ba ninyo, kapag pinagamit ninyo ang inyong sarili sa Panginoon, doon po sa master musician, aayusin ka niya, ire-restore ka niya, ire-repair ka niya. No? Yung image mo, pagagandahin niya because of the blood of Jesus na tumulo sa kanyang muka. At isang araw, gagamitin ka niya at magandang music ang lalabas sa iyo. No? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. May maganda bang music na lumalabas sa iyo? Kahit na hindi ka bagong bili. May maganda bang bagay na lumalabas sa iyo? When God cleanses and restores our lives, He can use us to bless others and accomplish His purposes. A surrendered life in the Master's hands can produce something beautiful for His glory. Let's work with God. Sabihin mo sa katabi mo, let's work with God. So tayo pong lahat ay tumayo. Ito po isang storya ng empty cup. A little girl wanted her mother to pour fresh milk into her cup. But the cup was already filled with muddy water. Her mother said, I can't put something good into it until the dirty water is poured out. No? Sabi nung bata, Mami, lagyan mo naman ng milk itong tasa ko.
No? So, si mami, lalagyan niya na sana ng milk, kaso nakita niya yung tasa. Ang dumi. Meron ng putik na dating nakalagay. No? Sabi nung nanay, anak, hindi ko pwedeng lagyan ng milk ang tasa mo hanggat hindi mo ito hinuhugasan. Ha? So yung empty cup na marumi ay kailangang mahugasan at malinis bago lagyan ng Diyos ng isang masarap na fresh milk at magamit natin. In the same way, God desires to fill us with His Spirit. Gusto po ng Diyos ang Holy Spirit, punuin tayo ng Espiritu ng Diyos, no? His power, His blessings, but first, we must allow Him to cleanse our hearts. No? Bago tayo gamitin ng ating Diyos. Kagaya ng mga empty cups na to, siguraduhin natin na malinis tayo. No? Ito po yung challenge ko sa ating lahat. Are you a vessel available for the master's use? Available ka ba? Gusto mo bang magpagamit sa Panginoon? Isa ka pang vessel of honor? No? Let God cleanse you, fill you, and use you for His glory. Maging kagaya tayo ng isang kasangkapan na hindi lang para sa kusina, hindi lang para sa garahe, hindi lang para dun sa tambakan ng mga luma at sirang gamit. Hindi tayo na i-display. Hindi tayo nagagamit, hindi tayo napapakinabangan. Ayaw natin na doon tayo sa bodega nakatambak. Gusto natin na isang araw, lilinisin tayo ng ating master at i-display niya tayo sa kanyang palasyo at magbibigay ng honor, ng glory, ng praise sa kanyang pangalan. Kahit saang lugar po tayo, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagbi-business ka, nagtitinda ka sa palengke, inaalagaan mo yung mga anak mo, nagsiserve ka sa community, sirang-sira na nga ang bansa natin. Sana kahit man lang tayo ang makitang maganda sa bansang Pilipinas. May mga bata po sa Angeles City Science High School kung saan nag-aral yung aking mga anak ng high school. Ito po ay public school. May mga bata po na pumunta ng Amerika sa Arizona at nakipaglaban po sila. 1,727 projects ang pinresent po sa Arizona. At alam po ba ninyo, merong isang lalaking teacher doon. Pilipino rin po siya. At sa Arizona, kilalang kilala po ang teacher na to kasi magaling siyang teacher. Sabi po ng teacher sa mga bata, kasama ng principal at advisor nila, sabi po ng teacher, ito yung pinapangarap ko para sa bansang Pilipinas. Umalis ako sa Pilipinas kasi gusto kong makakita ng mas magandang buhay. Ang hirap ng buhay natin doon. Kasalukuyan po may nangyayari sa Senado. May putukan, may awayan. Sabi nung teacher na Pilipino na magaling sa Amerika, paano ba ako babalik sa Pilipinas? Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Yung mga naglilid natin. Nakakahiya sila, sabi niya. Parang ayoko nang bumalik sa Pilipinas. So, ito po mga batang ito sa Amerika kasi, kapag ikaw ay Pilipino at nagpunta ka doon, binibigyan nila sila may pera, pagkain, mga pasalubong. Alam po ba ninyo, isang araw, nung awarding na,
na-awardan po ang Angeles City Science High School dun sa kanilang project about energy. No? Nabigyan sila ng special award. No? Tuwang-tuwa po itong mga batang ito. Meron silang pera na binigay sa kanila. Masaya sila kasi nire-represent nila ang bansang Pilipinas. Akala nila yun lang. Alam po ba ninyo, nung grand awarding na, ang mga batang ito na nag-aaral sa Angeles, doon na kung saan ako naka-assign, ay nakakuha ng second place out of 1,727. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po kung sino number 1? Ang number 1 po, Japan. Wala naman tayo talagang laban sa Japan. Ang number 2 po, ang Pilipinas. At yun po ay nasa Science High School ng Angeles City. Bigla pong bumalik si teacher. Dahil sa karangalang nakuha ng mga batang ito, nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng pag-asa sa mga susunod na generation. May maganda pala sa Pilipinas. May magandang mangyayari sa Pilipinas dahil sa mga batang ito, sabi niya. Mas lalo na po. No, kinikilabutan ako. Kapag na-train natin yung mga batang ito sa salita ng Diyos, lalo silang gagaling. Kapag sila'y nagpagamit sa Panginoon, lalong bubuti ang bansang Pilipinas. At sabi nung teacher, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas kahit na sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan dahil may inaasahan tayong magandang bagay na mangyayari sa Pilipinas. A dirty vessel cannot be used for a holy purpose. But a cleansed vessel in the Master's hand can change lives for the glory of God. Alam po ba ninyo? God is still looking for vessels He can use hanggang ngayon. Naghahanap pa rin po ang Diyos ng gagamitin niya. A vessel of honor. The issue is not what we are made of. Actually, kahit na kahoy ka, kahit na clay ka, o kahit ginto ka, basta't gusto mong magpagamit sa palasyo, isang araw magiging ginto ka na rin. Huh? Will you allow to cleanse? Will you allow me? Sabi po dito, God ask, will you allow me to cleanse you and prepare you for my service? If we yield ourselves to Him, we can become vessels of honor, sanctified, useful to the Master, and ready for every good work. Sa umaga pong ito, hiniling ko po si Pastor Jonel para tayo po'y ipanalangin. Lahat po ng gusto maglingkod at magpagamit sa Panginoon, panalangin po natin na tayo po'y linisin ng Diyos at maging honor po tayo sa Kanyang pangalan. You know, for the past few days or Sundays, I've been preaching about walk with God. Because before Adam became a worker, he was a walker. Naglalakad siya, nakasama ang Panginoon. But please look at me. Anyone who walks with God will desire to work for God. In other words, today, naghahanap ang Panginoon ng mga taong pagpapalain niya. Sino dito yung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? You know, this is one of the favorite verse. Isa po sa mga favorite verse ko ito. And I believe that this will help us today. In Job chapter 11 verse 36. Kung titignan po natin ang salita ng Panginoon, ang sabi dito, if they obey and what? Serve Him. Those who will work for Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasantness and in joy. In other words, gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Ako, pagpalain ako. Hindi ako pagpalain ng Panginoon, maglilingkod pa rin ako.
But mind you, every person who will work for the Lord and serve Him, in Genesis 17, ano po sabi dito? When Abram was 99 years old, in verse 1, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me, ano daw? Serve me faithfully. There you go. Appeared to him, and appeared to him. It says here, serve me faithfully and live a blameless life, and I will make you extremely fruitful. Sino dito yung gusto mong maging fruitful lahat ng bahagi ng buhay mo? Fruitful ka sa buhay mo, spiritual mo. Fruitful ka sa buhay pinansyal. Fruitful ka sa aspeto ng iyong emotional or maybe relationships. Anyone here you want to become fruitful? The God of the heavens, El Shaddai, He wants you to serve Him. So today, make our lives a vessel of honor. And if you're that person na nagsasabing, Panginoon, I want to serve you, can you please raise your hands? Yung talagang gusto mo lang talaga. You don't know how, you don't know what particular service you want to do for the kingdom of God, but you're just here right now saying, Lord, I want to obey and serve you. If you're that person, as we sing this song, please come to the altar of the Lord Of your grace, and begin to say, Lord, I want to serve you. holding me in I your want to become a embrace, vessel of honor. Lord, gusto ko pong maglingkod sa iyo. entering into your Panginoon, ang tagal-tagal ko nang presence, naglilingkod sa to kasamaan ng behold buhay ko your dati. face, to Nagamit ng kasamaan. Pero Lord, ngayong oras na ito, God of all gusto ko pong maglingkod sa iyo, heaven, aking Panginoon. holding me in Hindi man ako ganun your kaperpekto, embrace, pero Lord, inaalay ko ang aking buhay sa iyo. love that surrounds, Make me a vessel, O God. oh God, Just I like this stand golden amazed. spoon and fork, Lord. I want to become like this. Would you please, God, use me. Teach me, O God. Mold me. Touch me, O Lord. Because God, today, it's no longer I, but Christ living in me. Say these words, serving you, Lord, for all eternity. Lift your hands, cry out to God and say, Lord, my eyes set are on you in this race that I run. no No longer, O God. longer my ways. Let your will be your done, O Lord. will be done. Yes. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow Lift your voices, you. worship Him and tell Him, Lord, my Jesus, my You're Lord. the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes are fixed on you, Lord. Set on you in this race that I run. No longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Clinging to the There is no cross, problem with the oil. follow you. The anointing is available. Nandyan ang kapangyarihan ng Panginoon. But the Lord is looking for vessels today. Naghahanap ang Panginoon ng mga sisidlan. Now please close your eyes. It doesn't matter if you are a broken vessel, God can use you. It doesn't matter
If you are a small, maliit ka man, malaking vessel, you're a big vessel, it doesn't matter what kind of vessel are you, God can use you. But the only vessel that God cannot use are dirty vessels, maduduming mga sisidlan. That's why right now, I want you to come to the Lord Jesus Christ. Lumapit ka sa Panginoon and tell Him, Lord, would you please cleanse me right now? If there is condemnation in your heart because of your past, na sinasabi ng diablo, you know what? You cannot serve me because of your past. You cannot serve me because of what has happened. Yung nangyari sa buhay mo, unang-una galing ka sa dysfunctional family. Ang sabi ng diablo, lahat ng kasalanan mo noon, natatandaan ng Diyos yan. Yan ay kasinungalingan ng diablo. It's the lie of the enemy. You can still serve the Lord. You can still say, Lord, I offer my life to you as a living sacrifice, holy and acceptable. That's why, Lord, today, would you please cleanse these people? Sige po, lift your hands to the Lord, and I'm gonna apply the blood of the Lamb, the blood of Jesus that was shed at Calvary, the blood that can cleanse us from all of our iniquities, the blood of Jesus that can begin to just cleanse us from the top of our heads down to the soles of our feet. Panginoon, padaluhin mo ang kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Yes, God. Wherever you go, Lord, wanna be with by us. your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My Savior, in this race that I run, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Can you please open your eyes? Alam nyo, I remember the day that I went back to Pampanga in 2005. Bumalik po ako sa Pampanga. Fresh from the world. Talaga pong masama ang buhay ko, wasak-wasak. No? Dating drug addict, walang future. Yan yung buhay ni Junel noon. And this is what the enemy told me. Hindi ka na kailanman makakabawi. Forever ka ng black sheep sa pamilya mo. Forever nang wasak ang buhay mo. Maninigarilyo ka, iinom ka, magda-drugs ka sa buong buhay mo. That's what the enemy told me. You'll never get it back up. But one day I told the Lord, Lord, ayoko pong sayangin ang aking buhay. Lord, ayoko po na ang aking buhay ay magiging isang sisidlan para sa kasamaan lamang. Today, Lord, I decide, nagdidesisyon ako. Sinabi ko yun sa Panginoon. Iiwanan ko ang Maynila, iiwanan ko ang modeling world, iiwanan ko yung mga maling barkada ko. And I'm gonna allow you, Jesus, to cleanse me. Because listen to this, nothing in this world can ever satisfy us. Believe me. Only Jesus, the cup that won't run dry, will give us contentment. Meaning, when I told the Lord, Lord, iiwanan ko ito. You know, the Lord cleansed me. Until today, the Lord continually cleanses me. Amen? Until today, na nagpapagamit po ako sa Panginoon, nagpapagamit kaming bilang isang pamilya, tayo, we are conquering this nation for the Lord Jesus Christ. At nais ko pong sabihin sa inyo ito, mga kapatid, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen? You have so much potential. God can use you. You know, the same hands na ginamit ng diablo para mawasak ang buhay ng maraming mga tao. I remember that day, yung mga kaibigan ko, pinagda-drugs ko sila, pinaiinom ko sila. That was Junel before. But the same hands na ginamit ng diablo,
can be the same hands that God can use for His glory. If you will say, Lord, I will obey and serve you. And if you're that person na nagsasabing, Panginoon, gusto ko pong maglingkod sa iyo, itaas mong kamay mo sa Panginoon. Because I'm gonna pray for you. Father, to every person whose hand is lifted up, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, Lord, I pray the blood of Jesus Christ. Lord, kung ang mga kamay na yan nagamit sa karumihan, Lord, kung ang mga kamay na yan na nakataas, nagamit sa kasamaan, in the name of Jesus, cleanse our hands, make our hands pure, O God. Cleanse our minds, cleanse our hearts. Today, Lord, I pray that you purify us, Lord. Purify our hearts, O Lord. And today, God, may we become vessels of honor, worthy to serve you, God. Because one day when we will meet our shepherd, our king, our chief shepherd, etong sasabihin ng Panginoon sa iyo, my good and faithful servant, enter thou into my kingdom. And the chief shepherd will crown you with the crown of glory that will never fade away. So Lord, today, this is our heart's cry. Panginoon, gamitin mo kami. Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Panginoon, ikaw ang love of our lives. So Lord, wherever you go, Wanna be by your side. yes, Lord, it's no longer I, but Christ living in me. Come on, for the last time, lift your hands, worship Him, and tell Him, Lord, my eyes are set on you, God, in this race that I run. Yes, Lord. One more time, lift your voices from the top of your lungs. Say, God, my Jesus, my Lord. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na nandito sa altar mo hanggang sa likod. Ang aking declaration is this, that the Lord will make you extremely fruitful and you will eat the good of the land in the name of Jesus. As you obey and serve Him, you will spend all your days in prosperity. Hindi ka maghihirap at ang iyong sambahayan. And you will live your years in pleasantness and in joy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all people who will serve the Lord say, Amen and Amen. Can you just tell your neighbor, I will serve the Lord. God bless you at maraming salamat po sa inyo. Sige po, makaupo na po tayo. Alright. Salamat po, Pastora Sheila, sa Golden Kutsara and Tinidor. Ayan. Sino po yung masaya kasi na-remind ka today that you are gold? Alam niyo po, Pastora, meron pong mga habang nauupo po yung mga kasama natin, meron pong mga nauso na kataga or phrase from, I think, Gen Z or kung anumang generation yon. Sabi nila, gold ka ba? No, pero sarcastic yung ibig sabihin nila. Pero dito, hindi tayo sarcastic. Talagang sasabihin natin, gold ka. Amen? Sige po. So, I want to read. By the way, I am Kuya Kevin po, primary leader under Pastor Janelle. And I would like to read from 1 John chapter 5, verses 3 and 4. Sabi po dyan,
You can read with me. In fact, this is love for God, to keep His commands. Ano daw po yung love of God? Ano daw po yung love of God? Keep His commands. And His commands are not burdensome. Hindi daw po mabigat ang mga command ng Panginoon. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So, ano po ang gusto ko pong iparating sa ating lahat? 3 bagay lang po. Number 1, love makes obedience a delight, not a burden. Ulitin ko po ito, no? Kapag tayo daw po ay nagmamahal, ang pagsunod po ay hindi po mahirap gawin. Kagaya din lang po yan sa mga ginagawa po natin dito sa simbahan, sa ministry po natin, sa mga functions po natin, o kung ano man po ang inyo pong ginagampanan na role dito po sa ating simbahan. And tayo pong lahat, meron po tayong commonality pagdating din po sa pagbibigay. Ito po ay ginagampanan po natin, hindi dahil mabigat siya na obligasyon o dahil i-check ka ng cell leader mo, pero dahil ito po ay nagmumula sa pag-ibig po natin sa Diyos. At ang sabi po niya dyan, kung nagmamahal ka talaga, nakakasunod ka. And kung sumusunod ka, hindi siya dapat mahirap gawin. Tama po ba? Gusto ko pong linawin na yung pong pagbibigay, yung Christian life natin in general, dapat hindi po yan sinosustain ng pressure, ng guilt, or ng obligation. Kapag ka meron pong cell leader kayo, na kayo po ay pinipressure magbigay, o kaya naman ay gini-guilt trip kayo, o kaya naman ay, ano ba yung kataga? Brainwash, hindi pa. Meron pang isang term gaslight. Hindi po yan gawain ng isang Kristiyano. Ulitin ko po, ang atin pong simbahan na hindi po namimilit, hindi po nang guilt trip, at hindi po mamemreasure sa atin na magbigay. Dahil po sa verse na ito, maliwanag po dyan, ang foundation po ng ating ginagawa at maging ang ating pagbibigay ng oras, ng resources, no, ng pera ay pag-ibig. Amen po ba? Amen? Ako po, minamahal ko po yung asawa ko, hindi dahil obligado lang akong mahalin siya, kung hindi dahil mahal ko talaga siya. Tama po ba? Yung pong parents, ayan po yung anak ko, no? Mamahalin ko po yan, hindi dahil obligado po ako, pero dahil mahal ko po siya. Amen po ba? So ganun lang po natin kasimple, pinag-uusapan ang pagbibigay sa atin pong simbahan. Amen po ba? Ang issue po dito, hindi lamang po yung dapat nakapagbigay ka no? Ang issue po dito yung kondisyon ng puso mo. Kasi kung maluwag na sa loob mo at nakakasunod ka na, ibig sabihin po nun, malamang sa malamang may pag-ibig yan. Yun po yung una. Ang ikalawang punto po, faith frees us from the grip of the world. So dun sa first point, sinasabi po ni Apostle John, yung mga nagmamahal, sumusunod. And then immediately, kinonect po niya yung pagsunod sa victory. Kaya po meron po yung phrase na, for everyone born of God overcomes the world. Kapag tayo po ay nakakasunod, nakakapag-overcome daw po tayo. Ibig sabihin nung katagang born of God, ikaw ay anak na talaga ng Diyos. No? Sabi ni Pastor Sheila, evaluate natin yung sarili natin. Tayo ba ay gold? No? Or wood? Or clay or brick? So, lahat naman po siguro, I pray, sana lahat dito gold. Ibig sabihin, nakikita mo po yung value mo. Kahit isa ka lang, pero meron kang kayang gawin para po sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? So, ang world po na ito, sasabihin po niya sa atin, or i-disciple po niya tayo, na pagkatiwalaan po natin kung ano yung nakikita natin. 'Di ba? Trust your money, trust your security, trust your status, and even trust your own strength. And you know, nabanggit din po kanina ni Pastor Janelle, marami po sa atin ngayon, kahit mga taong simbahan po tayo, tempted po tayong magtiwala o ilagay ang ating hope sa mga political personalities. Amen. Sino dito yung pula, green, pink, yellow, no? Bahala na kayo. Yung iba,
tempted po tayong ilagay yung tiwala po natin sa sistema ng gobyerno. Even sa elections. And yung iba, wala pang ang 2028, inilalagay na nila yung pag-asa nila doon sa kandidato na sa tingin nila ay magdadala ng pagbabago. Meron po bang ganyan dito? I think one time or another, lahat naman tayo naging ganyan po, ano? But you know, while the government has its place, the scripture reminds us that no political system can carry the weight of our ultimate hope. Amen po. So, ibig sabihin, madidisappoint po tayo doon sa mga political leaders natin, no? Kahit na Kristiyano pa siya, madidisappoint tayo sa kanya. But then again, ang itinuturo po sa atin ng ating pananampalataya, that the Lord is our provider, the Lord is our security, the Lord is our portion, and the Lord is our strength. So in the light of what is happening to our dearest country, by the way, naka-live stream po tayo, no? Nababasa at napapanood po tayo dito. In the light of what is happening to our country, tayo pong mga taong simbahan, no? Hindi po tayo nakikiuso sa division, pero tayo po yung nauunang nag-unite sa lahat po ng mga tao. Mag-ingat ka kasi baka iwiwin mo na lang yung taong yan, dahil masyado kang mapolitika, umiwas sa'yo. So, natalo yung purpose mo. Amen. And lastly, according to this verse from the Apostle John, generosity is one expression of overcoming faith. Paano po nangyari yon? Kinunclude po niya. Sabi po niya, this is the victory that has overcome the world, even our faith. Therefore, mga kapatid, sinasabi po niyan, yung generosity po, no? Hindi yan fundamentally about your finances. Hindi po yan kung magkano yung kaya mong ibigay ngayon. Pero kung magkano po yung sinasabi ng pananampalataya mo, or kung ano po ang sinasabi ng pananampalataya mo. And every time we give, parang ang declaration po natin kasi dyan, God will provide. Okay? So ibibigay mo yung 10% ng tithes mo, God will provide. Tama ba? Yung misis ko po nag-agree. Tinatanong po niya ako nung isang araw, matagal pa yung next na sahod Sabi ko sa kanya, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Sabi po dito, God's kingdom is worth investing in. And God's promises are more real kesa yung mga promises po ng mga kung ano-anong bagay at politiko na nakikita po natin. Ang sabi po ng mundo, hold on tighter, but our faith says God is able. Sabihin po natin, God is able. Amen po? And so, generosity is therefore not the behavior of people who have excess. Pero ang generosity po, behavior yan ng mga taong meron pong pananampalataya. Amen. So as a conclusion, mga kapatid, tayo po tayo. Dukutin po natin yung ating mga kaloob. Mga tithes offering, covenant offering, church building project, whatever it is na kung ano po ang itatawag ninyo dyan, no? So, wag po tayong matrobol sa nangyayari sa buong mundo or sa Pilipinas, no? Kahit po na talagang nakikita natin na puro negative talaga. And sabi nga ni Pastora Sheila kanina, yung mga co-teachers or co-educators nila abroad, parang ayaw nang umuwi. No? Kasi discouraged sila sa nakikita nila sa Pilipinas. Well, today, pinapaalala po sa atin ni Apostle John na mga overcomers po tayo. Kahit na magkagulo-gulo po ang Senado, ang Congress at ang Malacanang, ang simbahan po ng Diyos magpapatuloy po siya sa kanya pong mission to advance the kingdom of heaven. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. At manalangin po tayo sa atin pong mga ipagkakaloob through our faith. Heavenly Father, we thank you that today, Lord, we are reminded of our purpose, of our calling as a congregation and as a church of our Lord Jesus Christ. Lord, ang pagbibigay po namin, para po naming sinasabi ngayon na despite what is happening to our nation, to our government, we will continue to seed. Seed, Lord, ito pong mga pera. We will continue to seed good deeds. We will continue to win souls. We will continue to disciple people. Because if we want to have a better nation, if we want to have a better future for our children, Lord, dito po sa simbahan ng El Shalom and City Sanctuary magsisimula ang kagustuhan po na yan. At sa pamamagitan po ng pagtatanim namin
ng amin pong mga kaperahan sa umagang ito. Lord, we are investing not just to this church, but to the future of our children, to the future of our nation. And Lord, I pray, dalangin po namin na naway mapurihan ka, despite yung pong faction and division na nangyayari, we are united sa pagbibigay namin, sa pagharap namin sa altar mo sa umagang ito, sa pagkakaloob ng amin pong mga ikapu, ng amin pong mga offering, ng aming mga covenant sa iyo. Lord, we thank you for this opportunity and we claim yung pong sinasabi ni Apostle John that we are overcomers. Even our faith, Lord, na overcome na po yan. And we are victorious sa lahat po ng aspeto ng aming buhay, including our finances. To you be the praise, to you be the honor, and to you be the glory. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we all agree and say, Amen. Happy giving po. Church, ready na ba lahat? So, we will be having a few announcements lang this upcoming June. Dahil kami is excited na kami for the upcoming events. This June 9, we will be having our incubation. This is one of the greatest opportunity na mabibigay sa atin ng church kasi mas matututunan natin dito kung paano talaga or ano talaga yung ginagawa natin sa church. And also, we will be having our LC encounter this coming June 12 to June 14. Ayan. Para naman sa mga LC students, meron po tayong live class encounter on June 12 to 14. And para naman po sa ating mga kabataan, kaway-kaway naman dyan! Ayan. Dahil on July 24, meron po tayong gaganapin na Campus Revolution at ito po ay gaganapin sa Cuneta Astrodome. And for more details regarding po sa ating registration and other information, please don't hesitate to ask or contact our cell leaders for more information. And now, let us welcome Pastora Maluliwanag for our benediction. Ako po yung substitute ni Pastora Malu. Why do we all stand on our feet right now? Amen. Can you just tell your neighbor, we are vessels of honor. One more time, tell your neighbor, we are vessels of honor. Amen. Yun po yung aking prayer na baunin po natin itong mensahe na ito. That the very best thing in life is not money, it's not fame, it's not anything in this world. Kasi nawawala po yan. But anything that we do for the Lord, especially po yung paglilingkod natin, will matter in heaven. Amen? So let us place our hands on our hearts. I'm gonna pray. Father, to every heart
who received your word, yung tinanggap po talaga ang iyong salita. Itatak mo. Stamp it, God. Tattoo the word in our hearts. Para, Lord, paglabas po namin sa church na ito, everything will start with desire. Lord, you will be our attraction in life. Kaya, Panginoon, today, as I release every person in this place, I release blessings. I release the joy of the Lord. I release the peace that passeth all understanding. I release every good thing from heaven upon each and every one. In the name of Jesus Christ we pray. And all God's people say, Amen and Amen. So maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you. Mag-enjoy po tayo. Have your family time. Have a blessed Sunday.